It's something that you do na kapag nagawa mo, it's success. Hello everyone! Kamusta ang lahat? Today po ay nag-invite tayo ng guest para i-share nila sa atin kung ano yung kanilang personal finance fitness journey. And this afternoon po, i-invite ko po ang kasama ko, which is also a... For those who are new in this channel, welcome po sa aking channel. I am Rose of Finance and Beats, ang inyong money choreographer. Our guest for today is Coach Aris Baloran. He is a registered financial planner, a yaman coach, an empower and transform coach, an overseas Filipino for 13 years po na nakabase sa Italy kasama na ang kanyang family, at dati po siyang teacher dito sa Pilipinas for 7 years bago po siya lumipad papuntang Italia noong taong 2012 para sundan ng kanyang special someone na ngayon ay kanyang misis. And in this interview po ay pinag-usapan namin ni Coach Aris ang kanyang challenges and yung mga learnings na natutunan niya along the way habang minamanage na yung kanyang finances effectively. Now, let's watch the interview. Alam ko naman na dati sumasayaw ka rin, di ba? So, parehas tayong dancer. So, ano yung genre na sinasayaw mo dati? Hip-hop. Hip-hop Mahilig din? tayo sa hip-hop. Yeah. Huwag natin sabihin ko anong taon, no? Paano tayo magkaalaman ng edad sa mga audience natin? I started elementary. Family kasi namin mahilig sumayaw. Oh, So, okay. me, my cousins, we all love dancing. And then, na-develop sa amin magkapatid. My brother actually, mas magaling siyang sumayaw kaysa sa akin. Oh, okay, okay. And then, mas na-develop pa nung high school, and then nung college, yun, dun tayo competitions, scholars sa school because of dancing, like that. Nice. Ang ganda nun na yung may scholarship kayo, ah. Since alam ko naman na sumasayaw ka dati, bakit ka tumigil sa pagsasayaw? Because of work. Alam Mm. mo ba nung, di ba college professor ako dati dyan sa Pilipinas? Mm. I still dance with my students before. Wow, okay. Oh, nagda-dance. And then, pag may mga faculty dances, sumasayaw pa rin ako. Hindi pa rin nawawala even this time. With Mm. my kids, sumasayaw pa rin. Mm. Pero, alam mo na, pag tumatanda ka na, medyo sumasakit na ako. Ang bayo, Oo. Kailangan ng 1 hour na stretching before you do the popping. Naging busy. Yun yung main reason. Kasi we need to provide for the family. Kasi yung last time nag-post ako about yung pagpili mo ng passion over your efforts last time. Yun yung last na video na ginawa ko. Parehas tayo ng pinagdaanan. Sumasayaw din ako dati, pero yun nga, kailangan natin mag-work, di ba? Kailangan natin kumuha ng, magkaroon ng source of income para masustain natin yung living natin, di ba? Coach, ito next question ko. Alam ko na yung kwento behind this. Pero for the sake of our audience, I want to ask you, what made you to decide to become an OFW? It's all because of my wife. Mm. Actually, today is our 14th wedding anniversary. Today. Wedding anniversary. 14 years. Nice, All right. 14 So years. it's all because of her. No? I sacrificed my career in the Philippines. I was a college professor. I was next in line Mm. to the next level and everything. I was about to finish my master's. But it's a divine intervention, sabi ka natin. Because during that time, nung kami ay mag-shota pa lamang, that was 2007, punta siya dito sa Italy. And then bumalik siya 2011. That's April 25, 2011. So, ang challenge ko sa kanya, if you will be able to get me dito sa Italy for a year, I will sacrifice everything. But if you will not, sabi ko, you need to go back dito sa Pilipinas since stable naman yung trabaho. Okay naman, kumikita naman tayo before. But siguro, mas malakas yung prayer ng aking wife. So, within 8 months, approved na yung aking visa. Wala na talagang bawian. I gave up everything and started a new chapter of life living with her, and I never regret anything na decision na ginawa ko. Maybe if I decided na to remain in the Philippines, maybe I will not be as happy as I am right now. The work is hard, but the happiness being with my family is wala yung priceless. During those few first days or first years nyo dyan sa Italy, paano yung struggles nyo nung nagsisimula pa lang kayo? Ano yung adjustments pagdating dyan? Struggles, first language barrier.
careers. And then, ang trabaho dito usually mga bahay, mga domestic work. So, hindi tayo sanay. I do not know how to work talaga. Siguro, within the span of 8 months, tanggal ako ng mga more than 10 times. I was crying. Yeah, I was prova. Ang tawag dito, I was trying to work mga 2 weeks and then feeling ko okay na. And then after 2 weeks, okay, ito yung sahod mo. You know already. Ayaw nila sa'yo. So that was for 8 months and then until such time, nakahanap tayo ng work na parang Count of Monte Cristo, yung family. They need a family driver for their daughter. So, pasok naman tayo doon kasi ang gusto nila, magaling mag-English, tapos marunong mag-drive at mayroong license. So, kahit hindi marunong magtrabaho sa bahay, okay lang. Coach, ano yung pinaka masasabi mong greatest lesson mo pagdating sa financial aspect nung nandyan na kayo sa Italy? One of the key siguro of being happy is never compare yourself to others. Because before, I was so ingrained of showing off. Mayabang tayo, insecure tayo. That's the reason why dumating tayo sa point na we are now living because of the comments of other people. Ano yung sinasabi nila tungkol sa'yo, hindi ka na nabubuhay dun sa terms na gusto mo. So I was like that for a couple of years. So I was like buying lots of shoes just to impress people that I don't even need to impress. From the famous word of Will Smith, ano? And then napasama tayo sa mga bikers. I am not blaming them. It's all because of me, because of my insecurity, ano? So I was buying so many bikes. Alam mo coach, one of my bike cost around 3,800 euro. Magkano yun sa Philippine peso? Times 64 right now. Wow. Wait, magkano ulit? 3,800 euros. 800. And that's one. 200,000? That's one. And I have 4. Times I have 4? 4. No, the other one is around 2,500. They are more than 1,000 euros. Because mga carbon fibers sila eh. So, 2 racing bikes and 2 mountain bikes. Not counting yung ginagamit ko na city bike pagpunta ng trabaho. Palitan, para lang hindi Yeah, so parang I train Thursday and Sunday. So yung, if I want to go to the mountain, I use yung mountain bike. Sabi ko na yung brand, baka na nagbigay ng sponsorship kay Coach Rose, no? One of the top brands. So, research nyo na lang kung magkano yung isa. I have a bike na yun. Anong taon to? Siyempre kasi may inflation adjusted. 2016-17. 2016-17. Nice. Yeah. For the span of 2 years, nakailang palit ako ng bikes. Maybe 4 times. Hindi ako kontento kasi ngayon kasama ko nag-upgrade. Meron kaming sakit na upgrade. Tititis. May ganun pala terminology. And then, so going back sa tanong mo, what's my greatest lesson is really not to look around you and just focus on yourself. Don't compare yourself to others. So I give you an example. For example, sa trabaho na lang, naumentuhan ka ng sahod. Sabihin na lang natin 10,000 pesos. Ang saya-saya mo. Yes. Until such time na nalaman mo na yung kaparehas mo ng posisyon, kaparehas mo ng trabaho, ang aumento niya is 15,000. So hindi ka na masaya kasi you compare yourself to sa kanya na. Kasi bakit 15,000 ang sa kanya, 10,000 sa akin? So yung happiness mo, wala na. Instead na you should be happy because aumentuhan ka. Since you compare yourself to others, wala na. Pero kung sakit din natin yan na every time that we see someone going up, we tend to feel bad kasi parang feeling natin naiiwanan tayo or hindi fair yung treatment between kung sino man yung mga kinukumparahan natin kung ilan man tayo. Anong tingin mo doon sa ganung behavior natin? And hindi natin maalis yun kasi parang innate nature na natin siya di ba? In a nurture spectrum, totoo yan eh. Nandyan na yan eh. But if you are willing to control yourself, it all starts to us. Dapat dun nagsisimula sa atin yun eh. Hindi yun nagsisimula sa pahay ng iba. Alam mo, when I was starting, naisip ko rin yan eh. Pero natitrigger ka, di ba? Kung kaya nila, kaya ko rin. Di ba? That's yung word natin. Yes, Pero as I go and study, the fastest way of losing money kasi is to show other people that you have money. What I mean, siyempre kung gusto mo magpasikat, ipakita na meron ka, bili ka ng bili. So kung bili ka ng bili, what will happen to you? Yung savings mo, nawawala. Kasi nga, ginagamit mo to impress others. And then instead na yung wealth, kasi rich and wealth is very different. I learned this one from the book, The Psychology of Money. Rich is you have money to pay your mortgage, you have your money na pambili mo ng pagkain on a certain month. While wealth is you have a money na nakatago or even hindi mo na siya gagalawin for the rest of your life. Okay? So that's wealth. Kasi nga may gagamitin ka in the future. Sabi nga dun sa libro, every
piece of your savings is a part of your future, and your debt is a piece of your future na natatanggal. So yun, just simply accepting the fact na we all play a very different game. Hindi True. tayo Tama. magkakaparehas. True. Yung game na ginagawa mo at yung game na ginagawa which is called life are very different. Our priorities, yung mga gusto True. natin, magkakaiba. So Yes. if your happiness is basing on others' game, ay iba na yun, no? Hindi ka magiging happy. You will never be happy. Yes. Tsaka nakakapagod yun, di ba, Coach? You keep chasing kung ano man yung meron sa ibang tao. Hindi na siya Yeah. nakakapagod sa energy, pati sa financial resources na meron tayo. It took me many years to realize that it's only this time. This year siguro I started, okay, nakakapagod rin na tumingin sa side. Di ba? Tinitignan mo yung mga iba. So just why don't just concentrate on what you really love, what you are passionate about. If you're passionate on dancing, concentrate on dancing. If you're passionate on singing, concentrate on singing. No? Kahit ay di maganda yung boses. What is important is you're happy. May effect na yun sa surroundings mo. The family that you love. For me kasi, if I want to impress, I just want to impress maybe my wife, my children, and my parents. And my brother, if they're happy, I'm happy. If they're not happy, I will not be happy. Parang ganun lang. True. I don't care about the other people. Yes, true. Alam mo, also one of my colleague dun sa aking trabaho asked me, what do you regret most? Ano nga ba, Coach? Ang sabi ko sa kanya, I regret not saving for my family. I regret, kasi nabasa ko yung librong The Regrets of the Dying. So wala doon about sa financial, wala masyado eh. It's all about being with them. So sabi ko, I regret na I didn't save kung hindi ako nagsisave. Because I could not fathom to think na I will be leaving this world with my family full of debts. They could not live, sabihin na lang natin, okay. But I could not fathom to think na yung aking dalawang anak could not continue studying and do their passions. And I could not fathom to see my wife work 2, 3 just to provide for the children. That will be my regret, sabi ko sa kanila. God take me now. I know that I had prepared my family. I am happy even to sabihin natin sometimes, nagpipiti talk tayo, sabi niya, ganito na lang kayang buhay, mahirap, di ba? Pero sinasabi ko rin sa sarili, if there are times that I want to give up, is this the way you end it? Ito ba, Aris? Ito ba yung gusto mong how to end it? You started fully motivated and then right now, itong sinasabi mo sa sarili mo. So cut this out and just continue. And someday, you will gonna thank yourself for never giving up. Coach, karamihan sa mga kapwa natin na tinuloy yung passion nila when it comes to dancing. Most of the time kasi, ang source of income lang nila is actually yung mga racket-racket na magtuturo ng sayaw or sasali sa mga competition. Tapos, kumbaga sa hindi stable yung income. Hindi siya regular. Di ba? Parang pabugso-bugso yung income na yun eh. Hindi siya talaga lagi. Sa isang mananayaw ba na yun lang yung source of income, would you actually recommend investing? Yes, of course. Kahit paraket-raket lang yan, kahit magkano ba, 500 pesos, 1,000 pesos. Kapag meron kang racket, learn to pay yourself first. Kahit anong trabaho yan. Kahit, for example, in a month, meron kang racket na 3 times, learn to pay yourself first. Sabi ko nga, every piece of your saving na nasave mo is a piece of your future. Either savings yan or investing yan, parte yan ng future mo. So dapat naglalaan ka rin para sa future mo. Huwag ubos biyaya. Kasi nga, di ba, kung minsan, yung mga walang stable na job, kung nakakuha sila ng gig, for example, siyempre, alam mo yun, yung part natin na, I deserve this. I deserve the iPhone. No? I deserve eating out. Nakakalimutan natin yung ating sarili. Kaya nga, parang deserve ko to kasi needs ko rin yung sarili ko eh. It's okay. But first, isipin mo muna na magtabi ka naman para sa sarili mo for the future. It's a balance eh. True, Okay lang naman na gumastos ka, kahit gastusin mo na. For example, meron kang gig 20,000. Okay? Nag-choreo ka and everything. So kahit yung 5,000 lang doon, maitabi mo yung 15,000. Kahit walwalin mo yun, there's no problem with that. What is important is a part of your gig, your salary, dapat tinatabi mo yan. Either you invest it or you just save it. It's up to you. It's your game yan kung ano yung gusto mo. Basta nagtatabi tayo to develop that habit. Kasi mahirap yung habit na yan eh. I'm telling you guys, mahirap yung habit na yan.
Coach, anong may recommend mo sa kanila kung sakaling, yun nga, kulang yung kinikita nila para ma-support yung kanilang living expenses? Oh, mahirap yan. Pero we must be creative. Instead of focusing on one job, siguro start having a little bit of side hustle. Alam mo ba dito sa Italy, sa aming mag-asawa, no? My wife loves to cook. So Mm. instead of concentrating lang sa trabaho namin, we do some side hustles. We sell tinapa. Mhm, So mhm. nakikita mo yung mga post ko about sa tinapa business namin. Yes, marami nakakamiss ng tinapa, di ba? Oo, oo, oo. Mga ganon, siguro pwede kayong maging financial advisor. True, Ano? true. Maging yaman coach para Mhm. lalawak ang network ninyo. Or ano pa ba, kung mag-open ng a little bit of side business. Pwede naman kung ano yung kaya mo lang habang naghihintay ka ng gig or something. Because your side hustle, mali mo, it could provide soon yung gap between your side and your main hustle. Tapos, Coach, what if si dancer ay isang breadwinner? Paano niya ngayon masusuportahan yung passion niya in dancing and yung pag-support doon sa needs ng kanyang family? So, kung kunyari kumita siya, sino ba dapat yung unahin niya? Mag-spend siya ba for him or herself? Or iset aside niya for his or her family muna? Mayroong famous na quote si Coach Efren when it comes to passion. Ah. Mag-ingat tayo sa passion natin, baka maging passion natin yan. Nakatawa katapos na ng mahalang araw. Diba? So going back to your question, I think you should set up BIR, Bureau of Inay Itay Revenue, something like that. So habang, it's a risk management. So habang wala pang nangyayari, mag-set up ka na. Learn how to spending plan. Okay? If you're the breadwinner, you should have the spending plan. So you have no choice. Yung plan mo, either envelope system, jar system, whatever. Basta you should know to divide your money. You should know where to put your money. You should know where does it goes. Every peso must have a name. Lalong-lalo na kung wala kang stable na trabaho. Dapat alam mo, itong 1 pesos na to saan napunta, itong 100 pesos na to saan napunta. At least yun man lang, makikita mo, ito yung aking pinaggastusan nung last na gig ko. At least sa next, alam mo na kung yung mga priorities mo. So ito para kay nanay, para sa kapatid ko, sa pag-aaral niya, para sa akin, ganon. You must have a spending plan. Kasi pag wala kang plano, alam mo naman na. Especially, sometimes we plan, but wala namang nangyayari sa plan natin. Ano? Always remember that you should plan a plan, not going according to plan. Anong ibig sabihin? Ano man ang mangyari, basta may plano, at least may sinusunod ka. Mangyari man yun o hindi, at least meron kang plano. At least dun man lang may pupuntahan yung mga pera mo. Kahit hindi nasusunod kung minsan. Speaking of that, Coach, since karamihan sa mga OFW, nakasanayan ng mga kamag-anak na nasa Pilipinas na sila na lang mag-provide lagi. Hindi na lang ako consider na yung mga kamag-anak nila na nag-OFW is, kumbaga nagre-restraint din sila ng maraming expenses para lang makapagpadala ng exact amount or mas, kumbaga mas malaki doon sa kinikita nila, sa family nila doon sa Pilipinas. Pero yung mga kamag-anak nila sa Pilipinas, hindi naiintindihan yung sacrifices ng mga OFWs. Anong i-recommend mo sa mga OFWs, like hindi lang mga sumasayaw or hindi lang mga dancer na nasa ibang bansa, but to the general ng mga OFWs, saan sila dapat maglagay ng boundary pagdating sa pag-family support nila sa mga kamag-anak na sa Pilipinas? Common na yan sa isang OF na Filipino, no? Na nagkakaroon sila ng problem when it comes to remittances kasi sila lahat. So, isipin nyo rin mga kababayan na hindi tayo forever na malakas. Yung lakas mo ngayon might be, what if may mangyari sa'yo kinabukasan na. You should teach them also how to fish. Right. Not just to give them the fish. One cliche na yan na sabihan, no? Pero mahirap gawin. Pag may problema si nanay, si tatay, o si kuya, o si ate, whoever is the overseas Filipino. Pero we should smash that culture, palitan natin yung culture na yun, and start it from us, kaming mga OF. Naturuan natin yung ating family how also to live na wala tayo. Kasi kung minsan, okay, bibigyan kita ng pang-negosyo pag-start mo ng negosyo. Nasa hundreds Oo. of thousand pa yung hinihingi. Tapos malulugi. Why? Because madali eh. Pero imagine mo, yung pera, sila mismo, yung family namin dyan sa Pilipinas, manggagaling sa kanila mismo yon. Papahalagahan nila yun. Ang easy money kasi, Tama. easy to let go. Pero pag pinaghirapan mo yan, nasa psychology yan, di ba coach? Yes. Yung mas matagal na pera sa'yo, mas mapapahalagahan mo.
Yes. So yun, that's the key siguro. Turuan natin sila, kausapin natin sila. Yun na naman, meron ka dapat plan. Ano yung gusto mo? Ilang years ba ako sa abroad? Ilang years ba ako mag-provide sa inyo? Alam mo ko sa mga anak ko, ano sinasabi ko na sa kanila. Just to remove the entitlement. Whatever na nakikita nyo ngayon sa amin, with your mom, sa amin yon. After college, you will be cut off from the payroll. Wala na kayong allowance sa amin. Mayayaman, ganyan din yung tinuturo sa mga anak nila. Yeah, same principle. Para even yung anak ko ang panganay sabi niya, Daddy, what if I will end up in the street? What if I fail? Yun ang sabi niya sa akin. Sabi ko naman sa kanya, that will be your greatest lesson. If ever na mangyari yan, that's the foundation of your life. You learn how to build your life on the failures that you will have soon. But always remember, me and your mom, we will always be here to guide you. But to provide for you, pag malaki ka na, that's a very different story. But if you ever fail, that's part of life. Okay lang yan. Fail all you want. What is important is you build your foundation on all those failures for your success. Sabi ko nga sa kanya, always follow excellence. Not follow success. Always follow excellence because once excellence is there, the success will always follow. Success is just a relative thing. Yan. Punta ka sa CR, that's a success. Pag natapos mo na yan, di ba? It's something that you do na kapag nagawa mo, it's success. Di ba? Then on to the next. But if you follow excellence, ibang usapan niyo. All the things that you do now will be a success. Habang bata sila, sinasabi ko na yan. Siyempre, sabi nga nila, parang palagi silang nasa-seminar pag nag-uusap, even sa car, even sa... No, because they need it. Hindi na ituturo yan sa school. It starts from the parent itself. So, dun sa tanong mo kanina, it starts from us, OF. Huwag natin silang turuang maging dependent sa atin. Maging spoiled sila. Pag may problema, tayo lahat. I tell you, kahit 60, 70 years old na tayo at sila yung mga 40, 50s na sila, hindi sila natuto, tayo pa rin ang takbuhan pag may problem sila. We will be the problem solver. Nakikita ko yan. Ayan, sino may kasalanan? Kasalanan ng parent yan. Kasi hindi nila tinuruan ng kanilang anak na lumipad to test their wings. Since yung mga OFWs, may nakikita rin ako mga horror stories na may mga kamag-anak sila na ang kakapalalaga ng mukha na alam mo yun, yung parang ine-expect na nila na kapag humingi ako sa kamag-anak ko sa ng ganitong amount, bibigay yan. So ine-expect nila, mayaman si OFW sa ibang bansa, kaya sila nandoon. Kaya dapat sila magbigay. The word is dapat silang magbigay kung sino man yung naiwan dito sa Pilipinas. Tapos may nakita akong parang post ng isang social media influencer na sobrang sikat. Ang sagot niya dun sa kamag-anak nila dito sa Pilipinas, hindi ako ATM. Ano ang thought mo dun sa nakwento ko? Nangyayari sa akin yan, Coach. May mga nagme-message sa akin na sinasabi nila, pingin naman ako pambili ng laptop, pingin naman ako ng pambili ng yung piano, organ. Mga ganon. Some friends na bigyan mo naman ako ng pangpagamot sa aking asawa. Kasi ganito and like that. I gave to those people who are deserving. Nakaset up ng aking asawa which is giving fund. We give to the people who are talagang kailangan. deserving. Yes. Ang sagot ko sa kanila, sabi ko, all my money kasi is invested. Learn to say no. May nakikita akong mga relatives na magme-message sa akin out of the blue. Cousin, pautang naman ako ng 80,000 pesos. Kailangan ng anak ko, babayaran ko next month. Ang lalaki ng amount, grabe. Okay. And then maririnig ko na lang on the other friends na dun siya umutang and then hindi siya nagbabayad, tinatag na siya sa Facebook. No? Maraming mga horror stories na kanya. Tumatakbo yung mga relative. Kasi nga, the more success, more relative. Totoo. Pero alam mo, no, kawawa ko minsan yung OF dahil pag ayaw mo magbigay, hindi ka nila friends, galit na sila, di ba? Sana naman maintindihan nila, alam mo ako, Coach, I work 2 jobs dito plus meron pa akong financial advising na work. So, sabi ko kung minsan sa mga kasama ko, this is already my 3rd job of the day kasi may mga clients ako. Hindi naman basta napupulot ang pera. Mas mahirap nga magtrabaho dito kasi kahit gusto mo magmerienda ng alas 9, alas 10, for example, hindi pwede kasi nasa trabaho ka. So, kung ano yung oras ka matatapos, dun ka palang kakain. Usually, pag nagla-lunch kami dito, it's 2:30 na, alas 2 na, alas 3 na. Kasi dun palang kami natatapos mag-work. And then after that, pahinga ng 1 oras, 2 oras, on to the next work. Unlike sa Pilipinas, not to compare, di ba? You have may breakfast, 9 a.m. merienda, may merienda. tapos lunch. Ay, dinner, tapos meron ka pa midnight snack pa, so parang 5 meals in a day, di ba? Dito wala, hindi mo magawa yun pag meron kang work. Meron nga yung mga nakikita kong mga kapwa ko OF dito, dun na lang sa bus stop, dun sila kumakain. My wife, dun na rin siya kumakain sa bus stop. O dun sa park, malapit sa trabaho niya. Pag Martes, pag Friday, may 2 siyang work. Hindi na uuwi dito, magbabaon na lang. The words, magbabaon, hindi siya kakain sa labas, ha?
magbabaon Magbabaon, ng... yes. Kasi nga, mahal din eh. Mahal Mm-mm. din pag bibili ka dyan sa labas. Ang hirap talaga. Mm-mm. Kami naman mga financial advisors, nagwawalwal din. Gumagastos din. Pero siguro controlled lang. Ano. Every Mm-mm. month, meron akong tinatawag ko na date fund. Where you Nagma-McDonald's din advise. naman kami. Mm-mm. Kaya, nagko-coffee, cappuccino. Yun, kumakain din kami noon. Mm-mm. Every Sunday actually after ng part-time namin, we go and drink cappuccino, we do the croissants, kumain ng Mm-mm. croissants. Mm-mm. For us, mababaw lang yung aming, sabi natin, kaligayahan. Okay na yun, hindi na kailangan ng magarbong kainan or something like that. But once in a while, once or twice a year, we have our family vacation. Kaya nga recently lang, we went to Barcelona and also to Madrid for our kids to experience yung ibang cities. So, nagwawalwal din naman kami mga kaibigan. Planned and budgeted, di ba, Coach? Oo, 1 year na pinag-iipunan. So, kagaya ngayon, yung trip namin next year, pinag-iipunan na. Yes, Sinisimulan na. ganun dapat. Yes, yes. Kesa yung sayang yung pinaghirapan mo, i-travel mo na lang, yung ganon. Travel now, bayad later Oo. ng bills, di ba? Travel now, pulubi later. Eh, yung Search pulubi later engine. pala. Pag sinabi ko financial advice, mga financial coaches, mga kuripot yan, hindi. Mhm. Siguro mas makuan lang kami sa pag-manage ng aming pera. Yes, To yes. be a good example. So, speaking of pag-manage ng pera, Coach, sa atin kasi we practice yung CDRW, di ba, ng PFA or ng Yaman Coaches. We do the cash management, the debt management, Yeah. the risk management, and the wealth management. So, kunyari si Dancer, nakapag-ipon na siya. Meron na siyang emergency fund, na-set aside niya na lahat yung mga kailangan niya. And then, sabihin natin, wala siyang utang. Kunyari lang ha, wala siyang utang. Tapos wala siyang babayarang utang, wala siyang credit card bills na pending, na babayaran niya every month. Pagdating naman sa risk management, sabihin natin meron siyang insurance. Meron din siya, di ba? Nakapagkuha na siya ng insurance. Paano kapag kunyari si Dancer, gusto naman niya ngayong mag-invest? Ano yung step na kailangan niyang gawin para makapag-start siya ng investing? Ano yung masasabi mo? Parang basic na investment na meron ka for a beginner. Ang sagot ko dyan, coach, is we all play different games. So, dapat kilala mo yung sarili mo. Baka ikaw ay pang time deposit lang, pang months lang. So, True, you true. should take that assessment muna. Ano The bang word is should, di klaseng... ba, Coach? Mhm. So, yun, tignan mo muna. And then, kagaya ko, I stopped stock picking na kasi masyadong wala na akong Ang sakit time sa and ulo, everything. no? Kasi, oo, maraming mga numbers. Kaya ang sabi ko, why don't I make it more simple? Kasi ang feeling ko Yes. before, the more you put effort in investing, it will give you more. I Yes. mean, di More ba? income, Nay- more gains and profit. Oh, no. The simpler, the better. So if I'm going to share with you kung anong asset allocation o investing strategy ko, I invest sa index funds. Okay, monthly, meron tayong index fund. We have also some exposures na on the cryptocurrency. So I put also a little bit of money sa Bitcoin, something like that. But most of our money now is on the index fund. Sinasabi ko sa inyo, we are investing sa S&P 500, yung the top 500 companies ng Amerika. Aside from that, we also have mutual funds that tracks also global equities. And then I have my insurance VUL dyan sa Pilipinas that tracks naman the index sa Pilipinas. So yun lang, as simple as that. So pag nag-asset allocation, bahala na si fund manager except for the Bitcoin investing that I'm doing. Pero yun, I do dollar cost averaging. Hindi na ako tumatiming. Basta I just put the money there, bahala na kung anong mangyari. That is just a testing. Pero alam niyo, kumita tayo nung last, pero it does not mean nakikita ka nung in the future. So, know Yes. your own self. Kung kaya mo yung volatility. For example, sana yung Bitcoin from 109,000, bumagsak ng 71,000. So, ilang percent yon? 30%? I don't know. Kaya mo kaya yon, di ba? Oo, Yun yun yung tanong. Yes. Kaya ng puso. Kakayanin ng Sigmura mo, di ba? For example, the Philippine Index from 7,000 something, like 7,000 na ba? lang. Oo, tapos bumagsak siya ng 5,000. Kaya ba ng Sigmura mo yon, di ba? So, yun. So, yun ang dapat mong isipin. So, kung kaya mo naman, and you don't have time to study numbers, study the companies, why don't you go for indexing na lang? Okay? Or you go for mutual fund investing na lang. Kasi meron naman yung mga fund managers to do their jobs, diba? Binabayaran natin sila. So that's the key. No, the simpler, the better. But first, you should know yourself. You should know the game that you are playing. Yes, Kasi nga, correct. baka hindi mo kaya yung volatility. Yun na naman yung sinasabi ko kanina, that if you are basing it to others, baka yung nilalaro ng iba are traders sila. Mga swing, mga ganun lang sila. Momentum, mga ganun lang tinitignan ng mga yan. At ikaw naman, long term pala sila, short term. So, wala na, naiwan ka na, di ba? So, ingat-ingat tayo para hindi tayo ma-depressed. Yes, yes. To follow up dun, Coach, sa yung investment. Ano yung masasabi mong best investment
investment? Kasi yun natin narinig sa mga natatanong sa atin, ano ba magandang investment? The best investment is to invest for yourself. The Yeah. knowledge first. Yung knowledge muna. And then next is the application part. So kung ano yung game na nilalaro mo, kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, what are your goals, what are your objectives, what you are passionate about, the execution part na. So may plan. Hindi lang yung basta-basta dapat, ito yung gusto ko ganito. No. There must be a plan. Ulitin ko, planning a plan, not going according to your plan kung minsan. But what is important is you have a plan, okay, that will take you from point A to point B to point yes. C. Yan. So dapat meron kang short, medium, and then long. May plan. And then after that, that part na is hindi lang basta-basta ulit. Alamin mo rin kung kaya ba ng budget mo yung kinikita mo. Okay? Yes. So yung asset allocation mo na, alam mo na, okay, magkano lang ba yung kaya ko? At kung titignan mo, yung kaya mo, kaya niya bang puntahan yung gusto mong puntahan? For example, you want 10 million pesos in 10 years, pero yung budget mo is 5,000, medyo mahirap. Hindi siya realistic, di ba? Ayan, be realistic, smart. Smart, diba? Specific, measurable, achievable, relevant, And time bound. So yun ang dapat kino-consider mo. No? Para naman hindi ka ma-depress ulit. Alam ninyo, mas nakaka-depress yung nakikita mong naglo-lose yung pera mo kaysa sa nag-gig. For example, nag-100, nasubukan ko na yan, coach. Ako din grabe, Hindi ako nag-take profit. Hindi ako nag-take profit. 60,000 na yung profit, tapos bumulusok. Sabi ko, tataas pa yan. Babalikin ko 60,000. Hindi na, hanggang sa wala na. Capital na lang. Hindi ako nag-take profit. Nag-out na ako nung nasa capital ko na lang yung pera. Yung pera. Oo. At least break even ka. Oo, break even. Pero sa akin, ang daming ganun na nangyari. So, dapat marunong din tayo, Marunong din tayo mag-take profit. Mas masakit yung naglo-lose. Psychology rin yan. Mas masakit yung feeling na nagle-lessen yung pera mo kaysa sa nadadagdagan. Parang doble pa yung feeling, yung pain. Pero coach, sabi nila, greatest lesson daw na kapag kunyari, charge to experience. Matutunan nila yung, kumbaga, yung learnings ng ibang tao. Di ba kaya nga natin sinishare yung mga alam natin? Kasi nga, para maiwasan nila yung costly mistakes na yon. Para makaiwas sila dun sa yung, paano nila kung yung investment capital nila, yun na pala yung last money nila. Di ba? Wala na silang ibang source of income. So, paano mo na lang mababawi yun? Siyempre, mas mahirap. Kaya natin sinishare yung mga alam natin because we want to warn them na not to do the same mistakes that we did in the past. Yung mga mistakes na yan, totoo yung sabi, it's a tuition fee. You need to pay your tuition fee first. Kami ni Coach Rose, sinasabi ko sa niya, marami na yung mga pains dyan, yung mga tuition fee. Maraming losses na nangyari. Before we learn. Kaya simplify na lang namin yung investment allocation namin because feeling ko before, kailangan ng, matinding ganito. I tell you, the simpler, the better. Mas makakatulog ka ng mahimbing paggabi. And alam niyo, to favorite ko na word ni Edward Lee, called financial. Isang guhit ka lang, burado ka. So isang guhit pa pag gano'n na rin, burado ka. Coach, parehas tayong mahilig magbasa. Ano yung favorite book mo about finance? My God, I have 3. Which is, yung una is The Richest Man in Babylon. Kung nga nagsabi yan, favorite ko yung Richest Man in Babylon. That's George one. S. Clason. Yeah. Number 2 is The Secrets of a Millionaire Mind by T. Ecker. And the third one is The Psychology of Money by Morgan Housel. That's my go-to books when it comes to finance. Yung una is to teach you how to pay yourself first. That's the essence. Parang yun eh. Make your money work for you. At maganda yung story. Parang parang nagbabasa ka ng mga old stories ng ancient times, but it relates about money. Yes. And the second one is about yung mentality, yung mindset, your mindset. Mindsetting yun, yung secrets of the millionaire mind. Kasi hindi lahat merong millionaire mind. Yung mga iba millionaire mind, deca-billionaire mind. Yung mga iba poor mindset. Okay? So that's to set your mindset. And the third one now, yung psychology man is to understand your behavior. It's a behavior part na yun. So parang sa akin yun, it's a complete weapon para malaman ko who I am. Yes. Sino ba talaga ako? I need to remind myself of those 3 books. So inuulit-ulit ko yun na binabasa. And try to understand sino ba ako? What is the game that I am playing? Sino yung mga tao gusto kong maging masaya? Because of those 3 books, I learned to define those games. At pinolish yung aming financial aspect. So naging mas napabuti siya by reading those 3 books. Nice, And consider mo na rin dyan yung libro ni Coach Efren. Of course. Taming the Rebellious You. Yeah. Coach, last question ko na to. Ano yung message mo doon sa mga kapwa natin? Hindi lang mga dancers, but also yung mga katulad mo rin na OFW when they are managing their
their finances? Kailangan ba nilang magpa-consult sa katulad natin ng mga financial planners? Would it be easier? Or do it yourself na lang sila? Ano bang mas magandang approach doon? First, I would love to recognize everyone for putting effort, especially for those dancers and OFWs na talagang nagpro-provide para sa family, ano. So I commend you, I salute all of you. So ang message ko sa inyong lahat is learn yourself. Pero kailangan mong aralin muna yung sarili mo. Because sometimes we live in a life na ang tinitingnan natin is others. We compare ourselves to others. We should not. We should learn first our own self and be humble enough to accept all our follies, our mistakes, our pride. Because once in a while, I'll take myself an example. Feeling ko kasi before, I know everything. Alam ko lahat, matalino ako, but the result is not there. On my financial aspect of life, it does not reflect on my bank account before. Well, naman, I was so broke, I could not even give my eldest son something for McDonald's before. Yeah, that's a very painful. My son wants a McDonald's and I could not even provide for him. So you should learn yourself, and then you should tame the rebellious you from Coach Efren. You should know how to tame yourself. Okay, so behavioral. Then after that, if you really need help, kagaya ng ginawa namin ni Coach Rose, we seek help. Yes. Okay, it's better. You seek help from professionals. So parang ang ginawa namin, because I think Coach Rose did this is, we follow people who are andun na eh. And then correct. we took their advice. And the most important is we execute on those advice. Yes. What I did is, I create my Avengers of Financial Heroes. Yun ang ginawa ko. And dyan si Ma'am Salves, the Wonder Woman. Justice League pala and Avengers Justice na League. Wonder Woman. Coach Efren. Yan si Sir Dodong. Yan si Sir Marvin. Si Randall. Si Boss Rex. So I created this imaginary heroes of mine. And then what I did is to follow them. To seek their advice. And the most important is to execute on those advice na ibinigay nila sa akin. Because walang silbi yung mga advice na yun if there's no execution. And True. I tell you, if you do this one, your life will change for the better. And then after that, your asset allocation and everything, sasama na doon, susunod na doon lahat. But first, it must start to you, from you, I should say. Magsisimula dapat sa'yo. You should accept na wala kang alam, okay? Tanggalin mo yung mga nandito and then lagyan mo ng mga bagong learning. So invest first to yourself, invest first to knowledge, then invest also to people, to network. OQP, sorry, only quality people. Invest to only quality people and the result will be excellent quality. Kasi nadaanan na ng mga experts na yun yung gusto nating daanan eh. So, nasa-shorten ngayon yung learning curve. Mas mabilis ngayon yung execution. Saka alam niyo, sabi ko nga, di ba, I am achiever before nung college, high school, mga ganyan, may honor, mga ganyan. Pero sabi ko, bakit mahirap ang buhay ko, di ba? Totoo. Yung sabi nila na yung pagmataas ng grades mo, work will follow, hindi naman. Parang iba yung buhay. Kaya nga sa aking mga anak, I never teach yung mga ganun na pag-iisip. I teach them, iba naman na. Kasi nga, parang feeling ko, kasi pag matalino ko, okay, ganito. No, it's not. You should be humble enough to say to yourself, I don't know this. Hindi ko alam ito. At turuan mo ako, please. Yan yung ginawa ko kila Ma'am Salve, kila Coach Efren, Diamond Coaches. Kaya makulit ako, I always ask, I always share. Because I know na wala pa talaga akong alam. And if you stay grounded like that, you will learn a lot of things. The world will become your library. Ganyan ang background ko. The world will become your library. Just ask questions. Don't be shy to ask questions. Because these people who are there already, okay, they are willing to help you. They are willing to share their thoughts on you. Kaya si Ma'am Salve sa si Coach Efren, parang nanay at tatay ko na yan. If I don't know something, I ask them directly. Talaga maasahan mo sila na pag meron kang something na nako-confuse ka or you need something na help talaga na it will affect your future financial decisions, they will answer you, di ba? Hindi naman sila yung parang deadmine ka kasi hindi ka nila kilala. Depende nga lang kung scammer ka ba o ano. Umiilag din yung mga tao na scam, di ba? Lahat naman tayo nagsimula doon eh. So, nung hindi ka kilala muna and then nagpakilala ka and then siguro nakita nila yung story mo and they reacted on it, that's the start. So, it always starts from you. Okay? Makikita naman nila yung sincerity na you really need the help. Hindi sila madamot. Okay? Hindi sila madamot. Even to us, if you need help, advice, some learning, some insight, don't hesitate to ask. Message us and we will do our best to give solution or to provide advice for that problem. Kung hindi ka pa marunong mag-spending plan, tulungan ka namin. There's nothing wrong
wrong with that. Saan ka nila mako-contact in case na kunyari gusto na magpatulong sa'yo? Kasi sabi nga nila, we tend to trust the people na same yung pinagdadaanan natin. Kunyari, OFW din ako, nasa ibang bansa, hindi lang sa Italy, sa UAE or wherever, sa Singapore, sa Hong Kong man. Paano ko nila mako-contact kung sakaling gusto ko ikaw yung maging financial planner? Saan ka nila mako-contact? Sure, you could directly message me sa Aris Lasiste Baloran or yan, Aris Baloran RFP also. That's my page. You could directly message there or you could see yung directory ng Yaman Coaches. I am there. Directory ng Financial Planner. Yan, nandun din tayo. And also the directory of Empower and Transform by Miss Salve. Andun din ako. So, yun, you could message me directly. That's all for now mga kadancer. Please like this video, hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong uploads. And please share this video to your loved ones and your crew. And see you on my next vlog mga kadancer. Bye!